Dalawang maliliit na kalansay ang natagpuan sa ilalim ng isang hagdanan noong 1674. Pinaniniwalaan na sila ang nawawalang mga prinsipe, sina Edward at Richard, na biglang nawala noong 1483. Sa loob ng ilang siglo, simbolo lamang sila ng isang madilim na misteryo. Pero ngayon, sila na ang susi. Matapos ang daan-daang taon ng pagtanggi, nasubukan na ang mga buto gamit ang modernong DNA at radiocarbon dating. Sa wakas, nabunyag na ng siyensya ang katotohanan. Ilalahad namin ang genetic proof na hindi lang nagpapatunay ng kanilang pagkakakilanlan, kundi nagbibigay rin ng nakakagulat at tumpak na timeline na lumutas sa kanilang pagkamatay ng tuluyan. Tapos na ang 5 siglong paghihintay. Nilutas ng siyensya ang pinakamahirap na cold case. Ito na, sa loob ng 540 taon. Ito ang nag-iisang pinakadakilang misteryo sa kasaysayan ng Britanya. Isang madilim at hindi nalutas na krimen na naging paksa ng walang katapusang debate, conspiracy at haka-haka. Ano ba talaga ang nangyari sa mga prinsipe sa tower? Pinag-uusapan natin ang 2 batang lalaki, ang 12 taong gulang na hari ng England at ang 9 na taong gulang niyang kapatid na pumasok sa Tower of London noong 1483 at basta na lang nawala. Ang kanilang kwento ay naging isang black hole sa gitna ng royal timeline, isang kaso na may sobrang daming suspect at zero na pisikal na ebidensya. Ang hindi namamalaya ng karamihan ay maaring nakatago ang ebidensya sa harap ng kanilang mga mata. Noong 1674, may mga manggagawa na nagpapagiba ng isang lumang hagdanan sa Tower of London na nakadiskubre ng isang nakakatakot na bagay. Nakakita sila ng kahon na gawa sa kahoy at sa loob nito ay mga kalansay ng 2 maliliit na bata. Hinakala ng lahat noon na ang mga ito ang 2 nawawalang prinsipe, sina Edward at Richard. Idineklara na ang mga buto ay sa kanila at binigyan ng royal burial sa loob ng isang marble urn sa Westminster Abbey, kung saan nanatili ang mga ito hanggang ngayon. Pero heto ang siste. Sa loob ng ilang siglo, iyon lang ang lahat. Isang haka-haka. Mga historiador, siyentipiko at mananaliksik ang nagmakaawa sa Crown at sa Church of England na payagan ang modernong pagsusuri sa mga labi. Lagi namang magalang, pero matatag ang sagot. Hindi. Ang urn ay isang sagradong libingan at ang pagbukas nito ay itinuturing na masamang ideya. Pero habang bumubuti ang siyensya, lumalaki rin ang presyo at lumabas na isang lihim na proyekto ang sa wakas ay naaprobahan. Sa isang kilos na itinago ng lubos hanggang sa ma-verify ang mga resulta. Isang team ng mga top-tier na geneticist, archaeologist at forensic scientist, ang parehong uri ng team na nakilala ang mga labi ni Richard III noong 2012, ang nabigyan ng akseso sa urn. Ito ang sandali. Ang unang trabaho ng team ay sagutin ang pinakapangunahing tanong. Ang mga buto ba sa urn ay talagang sa mga prinsipe? Para magawa ito, kailangan nilang kumuha ng DNA. Ang problema ay mahigit 500 taon na ang mga buto at nahawakan pa ng mga manggagawa noong 1600s at ng mga examiner noong 1930s. Napakalaki ng panganib ng kontaminasyon. Pero may sagot ang modernong siyensya dito. Tinarget ng team ang Petrus bone, isang maliit at matigas na bahagi ng bungo sa likod ng tainga, nakilala bilang pinakamahusay na tagapag-preserve ng sinaunang DNA sa buong katawan ng tao. Kumuha sila ng maliliit na sample at naghanap ng mitochondrial DNA. Heto ang wow factor. Ang mitochondrial DNA o mtDNA ay ipinamamana ng halos walang pagbabago mula sa ina patungo sa lahat ng kanyang mga anak. Ibig sabihin, ang mtDNA mula sa mga buto ay kailangang tumugma sa mtDNA ng ina ng mga prinsipe, si Elizabeth Woodville. Kaya paano mo makukuha ang kanyang DNA? Susubaybayan mo ang kanyang all-female line of descendants. Natukoy ng team ang isang buhay na tao na isang direkta at walang putol na maternal line descendant ng kapatid ni Elizabeth Woodville. Kumuha sila ng swab mula sa taong ito, na sequence ito, at ikinumpara sa sequence mula sa mga buto. Ang resulta ay isang 100% match. Nagulat ang laboratorio. Ang mga genetic sequence mula sa parehong kalansay sa urn ay perpektong tugma. Ito ang bomba. Ang tiyak, hindi mapag-aalinlanganan, siyentipikong patunay. Ang mga batang lalaki sa urn ay hindi random na mga batang medieval. Sila nang walang anumang pagdududa. Ang mga anak ni Elizabeth Woodville. Sila ang mga prinsipe sa tower. Ang katotohanan ito lamang ay nagbabago na ng kasaysayan. Agad nitong binubura ang bawat teorya na nakatakas ng mga prinsipe. Pinapatunayan nito na ang kilalang impostor na si Perkin Warbeck, na naging claim na siya ang nakababatang prinsipe, ay isang peke. Ang mga buto ng tunay na Prince Richard ay nasa urn. Ang kwento ng mga batang lalaki ay nagtapos sa tower na yun. Pero hindi huminto ang siyensya. Lumipat ang team sa huling
Tanong, kailan sila namatay? Gumamit sila ng radiocarbon-14 dating, isang test na kayang sukatin ang pagkaabulok ng karbon sa organic material para malaman ang edad nito nang may kamangha-manghang katumpakan. Dumating ang mga resulta. Ang petsa ng kanilang pagkamatay ay natukoy sa parehong window sa pagitan ng huling bahagi ng 1483 at unang bahagi ng 1484. Ito mismo ang smoking gun dahil ang petsang iyon ay hindi lang nagsasabi kung kailan sila namatay. Sinasabi nito kung sino ang may kagagawan. Ang timeline na iyon na ay sa iyon ay tiyak na nag-aalis sa isa sa mga pangunahing suspect. Patay na ang mga batang lalaki nang hindi bababa sa 1 taon bago pa man tumapak si Henry VII sa England para makuha ang korona noong 1485. Hindi niya magagawa iyon. Naklear ng siyensya ang isang hari at sa paggawa nito, direktang itinuro nito ang isa pa. Pero paano nangyari ang lahat ng ito? Bakit nasa posisyon ang dalawang royal na batang lalaki na kinapatayin? Inilatag ang bitag. Para maintindihan ang mga resulta ng DNA, kailangan mong maintindihan ang kaguluhan ng 1483 at iyon pa ay magaan na paglalarawan. Ang England ay isang ganap na gulo. Kakatapos lang nito sa ilang dekada ng brutal na civil war na tinatawag na Wars of the Roses. Dalawang sangay ng royal family, ang House of Lancaster at ang House of York, ang nagwawasak sa bansa habang nag-aagawan ng trono. Sa puntong ito, nanalo na sa wakas ang mga Yorkista. Ang kanilang hari, si Edward IV, ay isang higante ng tao, literal. Mahigit 6 na talampakan at 4 na pulgada ang taas niya. Isang karismatikong mandirigma na nagdala ng marupok na kapayapaan sa bansa. May maganda siyang asawa, si Elizabeth Woodville. At mas mahalaga pa, 2 malulusog na anak na lalaki para pumalit sa kanya. Mukhang stable ang lahat. Pero ang hindi namamalayan ng karamihan ay kung gaano kabilis nawasak ang lahat. Noong April 9, 1483, si King Edward IV, sa edad na 40 taon lamang, ay biglang namatay. Hindi ito labanan, malamang ay stroke o pneumonia pagkatapos ng isang fishing trip. Ang kanyang pagkamatay ay lumikha ng instant na power vacuum. Kaya, heto ang sitwasyon. Ang bagong hari ay ang kanyang panganay na anak, si Edward V. Ang problema, 12 taon pa lang siya. Ang kanyang nakababatang kapatid, si Richard, Duke of York, ay siyam pa lang. Hindi makapaghari mag-isa ang isang 12 taong gulang. Kailangan niya ng isang Lord Protector para mamahala hanggang sa sapat na ang edad niya. Dito pumapasok ang pangunahing karakter ng kwento, ang tiyuhin ng mga batang lalaki, si Richard, Duke of Gloucester. Si Richard of Gloucester ay ang pinakabatang kapatid ni King Edward IV. Kilala siya bilang isang tapat na sundalo, isang relihiyosong tao, at isang mahusay na leader. Sa katunayan, ang mismong huling habilin ng namatay na hari ang nagtalaga kay Richard bilang Lord Protector. Tila malinaw ang lahat. Pero dito nagsisimulang lumabas ang mga anino. Ang royal court ay nahati sa 2 magkaaway na panig. Sa isang panig, naroon si Richard of Gloucester. Sa kabilang panig, naroon ang mga Woodville, ang malaki at power-hungry na pamilya ng reyna, si Elizabeth Woodville. Ang mga Woodville ay itinuturing na social climber, na yumaman at naging makapangyarihan dahil sa kasal ng kanilang kapatid. Hindi sila nagtitiwala kay Richard at talagang hindi nagtitiwala si Richard sa kanila. Kumbinsido siya at baka tama nga siya na susubukan ng mga Woodville na alisin siya sa kapangyarihan at pamahalaan ng bansa sa pamamagitan ng batang hari. Nasa hilagang bahagi ng England, si Richard nang mamatay ang kanyang kapatid. Nagsimula siyang magkabayo papuntang timog sa London. Ang batang hari, si Edward V, ay nagbibiyahe mula sa Wales kasama ang kanyang mga kamag-anak na Woodville. Nagkita silang lahat sa daan. At sa isang nakakagulat na power play, inaresto ni Richard of Gloucester ang kapatid ng reyna at ang anak nito. Basically, sinakop niya ang batang hari na sinasabing pinoprotektahan niya ito mula sa mga kaaway nito. Dinala niya ang 12 taong gulang na hari sa London na sinasabing para ihanda para sa kanyang koronasyon. At saan tradisyonal na tumutuloy ang isang hari bago ang kanyang koronasyon sa Tower of London. Sa simula, hindi ito nakakatakot. Ang tower ay isang royal palace na kapantay ng isang bilangguan. Pero isa rin itong kuta. Sa kalagitnaan ng Mayo, pumasok ang batang si Edward V sa mga tarangkahan nito. Pagkalipas ng ilang linggo, nakumbinsi ni Richard ang reyna na nagtatago sa sanctuary na ipadala ang kanyang pangalawang anak, ang 9 taong gulang na si Richard, sa tower din, di umano'y para samahan ang kanyang kapatid. Ito ang huling pagkakataon na nakita ang mga batang lalaki ng malaya. Nakalatag na ang bitag. Ang 2 batang lalaki
ang tanging hadlang sa pagitan ni Richard of Gloucester at ng trono, ay nakakulong sa loob ng isang kuta na nasa ilalim ng kanyang ganap na kontrol. Nakita silang naglalaro sa mga hardin ng Tower sa loob ng ilang linggo, pero dahan-dahan lalo silang bihirang makita. At pagkatapos, wala na. Pero hindi sapat ang pagkulong sa kanila. Para makuha ang trono, kailangan ni Richard na gumawa ng isang bagay na talagang hindi kayang isipin. Ang madilim na motibo ni Richard, nasa kanya na ni Richard of Gloucester ang mga batang lalaki. Nasa kanya na ang kapangyarihan, pero hindi pa rin siya hari. Ang bagay kasi, ang pagiging Lord Protector ay isang pansamantalang trabaho. Sa sandaling magkaroon ng koronasyon ang kanyang pamangkin, na si Edward V, mawawala ang kapangyarihan ni Richard. Napakaliit ng window niya para kumilos. At anong laki ng kilos niya? Ang hindi namamalayan ng karamihan ay hindi lang sundalo ang ginamit ni Richard. Gumamit siya ng legal at public relations na atake. Noong June 22, 1483, isang pari na nagngangalang Ralph Shaw ang tumayo at nagbigay ng isang pampublikong sermon sa London. At ang nilalaman ng sermon na ito ay pagsabog. Sinabi niyang ang namatay na si King Edward IV ay lihim na i-engaged sa ibang babae, isang Lady Eleanor Butler, bago pa siya nagpakasal kay Elizabeth Woodville. Bakit mahalaga ito? Dahil sa ika-15 siglo, ang isang pre-contract of marriage ay itinuturing na kasing bisa ng isang tunay na kasal. Kung totoo ang kwentong ito, ibig sabihin ang kasal ni King Edward kay Elizabeth Woodville ay invalid. At kung invalid ang kasal, lahat ng kanilang mga anak, kabilang ang dalawang prinsipe sa Tower, ay illegitimate. At kung illegitimate sila, hindi sila maaring magmana ng trono. Ito ay isang brilliant, walang awa, at ayon sa karamihan ng mga historiador, ganap na gawa-gawa lamang na legal na trick. Dahil ang mga prinsipe ay bigla na lang nadeklara bilang bastards. Nasira ang linya ng pagmamana. At sino ang susunod sa linya pagkatapos nila? Tama ang hula mo, si Richard, Duke of Gloucester. 4 na araw lang ang lumipas ang parliament na puno ng mga taga-suporta ni Richard. Ang opisyal na nag-alok sa kanya ng korona. Hindi niya gusto, pero tinanggap niya na sinasabing ginagawa niya lang ito para sa ikabubuti ng bansa. Noong Hulyo 6, 1483, siya ay kinoronahan bilang King Richard III. At sa Tower of London, katahimikan na lang ang naroon. Ang mga batang lalaki ay ngayon ay isang napakalaki at mapanganib na problema. Sila ay isang buhay na paalala ng nakaraang hari. Hanggat sila ay buhay, maaaring mag-ipon ng hukbo ang sinuman, mag-claim na kasinungalingan ang illegitimacy story at subukang ibalik si Edward sa trono. Para kay Richard III, hindi maaaring magtapos ang kwento sa kanilang pagiging bilanggo lamang. Kailangan silang mawala. Ito ang tradisyonal na kwento, ang ginawang sikat ni William Shakespeare. Pero heto ang totoo. Si Shakespeare ay sumulat ng mahigit 100 taon pagkalipas para sa isang reyna na ang lolo ang tumalo kay Richard III. Ang kanyang play ay Tudor propaganda. Simple lang. Ipininta nito si Richard bilang isang physically deformed at power-mad na halimaw. Sa loob ng ilang siglo, ito ang tinanggap na katotohanan. Ang mga tagapagtanggol niya, nakilala bilang mga Ricardian, ay nagsasabing ito ay isang smear campaign. Sabi nila, siya ay isang mabuti at makatarungang hari at ang Tudor dynasty na pumalit sa kanya ang nangangailangan ng isang bida kontra bida para magmukhang mas maganda ang kanilang sariling mahinang claim sa trono. Kailangan nilang gawing child killer na halimaw si Richard para magmukhang tagapagligtas ang kanilang tagapagtatag, si Henry Tudor. Ang problema para sa mga Ricardian ay palagi ng ito. Kung hindi ginawa ni Richard, saan napunta ang mga batang lalaki? Bakit hindi niya sila ipinakita sa publiko para patunayan na hindi siya halimaw? Ang kanyang pagkabigo na i-produce sila ay para sa marami, isang tahimik na pag-amin. Pero hindi si Richard ang tanging taong may motibo. At sa loob ng 500 taon, 2 pang pangalan ang nasa listahan ng mga suspect, pag-clear sa mga suspect. Habang si Richard III ang palaging suspect number 1. May matibay na kaso na itinayo laban sa 2 pang makapangyarihang lalaki. At dito bumabalik ang bago at groundbreaking na ebidensyang DNA, dahil hindi lang ito itinuturo ang salarin, tinatanggal nito ang mga inosente. Tingnan natin ang suspect number 2, si Henry Stafford, ang Duke of Buckingham. Si Buckingham ang kanang kamay ni Richard. May sarili siyang royal blood at isang malayong claim sa trono. Siya ang tumulong kay Richard na makuha ang korona at bilang gantimpala, ginawang pinaka. Ay naman makapangyarihang tao siya sa England, sunod sa hari. Kaya bakit siya suspect? Ang teorya ay ginawa niya ang masamang gawa para i-frame si Richard.
Isipin mo, 3 buwan lang pagkatapos makorona si Richard, naglunsad si Buckingham ng isang malaking rebelyon laban sa kanya. Bigo ang rebelyon at pinapatay siya ni Richard sa kaso ng treason. Pero ang teorya ay pinatay ni Buckingham ang mga batang lalaki na planong sisihin si Richard at pagkatapos ay kunin ng trono para sa sarili niya. Pero ngayon, ang bagong radiocarbon, dating mula huling bahagi ng 1483 hanggang unang bahagi ng 1484 ay ginagawang sobrang unlikely nito. Masyadong masikip ang timeline. Kailangan sana ni Buckingham na gawin ang gawa at simulan ang kanyang rebelyon. Halos sabay-sabay. Posible, pero isinusuhirir ng siyensya na namatay ang mga batang lalaki pagkatapos na nang matapos ang rebelyon ni Buckingham. Hindi talaga nagkukwadra. Pero dinadala tayo nito sa suspect number 3. Ito ang taong itinuturo ng maraming Ricardian sa loob ng ilang siglo. Si Henry Tudor, ang lalaking naging King Henry VII. Ang claim ni Henry sa trono ay mahina, sa pinakamababang pagsasabi. Nakatira siya sa exile sa France habang hari, si Richard. Noong August 1485, sumalakay si Henry, nakaharap si Richard sa Battle of Bosworth Field at nanalo. Natalo si Richard at namatay sa labanan. Ang huling English king na ganoon ang nangyari. Pinulot ni Henry Tudor ang korona sa lupa at naging King Henry VII. Ngayon, may problema siya. Kung buhay pa ang mga prinsipe sa tower, mas malakas ang claim nila sa trono kaysa sa kanya. Ang teorya ng mga Ricardian ay natagpuan ni Henry ang mga batang lalaki na buhay pa at siya ang nag-utos ng kanilang lihim na pagpatay para masecure ang kanyang bago at marupok na dinastiya. Ipapaliwanag din nito ang lahat ng Tudor propaganda na sumunod. Siyempre, sinisi nila si Richard. Tinakpan nito ang kanilang sariling mga bakas. Kaya, ano sa tingin mo? Sa wakas ba ay isinara ng bagong ebidensyang ito ang libro tungkol kay Richard III? O maaari pa kayang may isa pang twist? Ipaalam mo sa amin. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe